Magandang hapon, update na nga muna tayo sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Linggo, September 8, 2024. Sa kasalukuyan nga ay southwest monsoon o habagat nakakaapekto sa may northern at sa may central Luzon area. At dahil nga dito sa southwest monsoon, asahan natin yung maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may area ng Ilocos Region, sa may Cagayan area, sa may Apayao, sa may Abra, pati na rin sa may Zambales. Kaya yung mga areas na nabanggit, pati na rin yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa, ay pinag-iingat natin sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung partly cloudy to cloudy skies condition pa rin at may mga tsansa tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. At kanina ng alas 8 ng umaga, merong low pressure area na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 p.m. today, yung kanyang layo ay nasa may 1,340 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon area. So itong low pressure area na ito, in the next 24 hours ay mababa ang tsansa na maging bagyo, pero beyond that, ay hindi na natin nirurule out yung posibilidad na itong low pressure area na maging bagyo. So nakikita nga natin na posibleng itong low pressure area na ito or LPA ay baybayin itong boundary ng ating PAR line. Sa kasalukuyan, wala naman itong direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa, pero inaasahan nga or posible na kapag mas lumapit pa ito sa ating landmass ay hindi natin tinatanggal yung possibility na ito ay makaapekto sa extreme northern Luzon area o hindi kaya sa may northern Luzon area. Kaya tayo ay mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. Para naman sa lagay ng ating panahon bukas, nabanggit nga natin kanina na may minomonitor tayong low pressure area. So by tomorrow, inaasahan nga natin mas marami yung areas na posibleng maging maulan. So particularly nga, dito sa may Ilocos Region, posibleng maulan bukas. And then pati na rin sa may Batanes, Babuyan Islands, sa may Apayao, sa may Abra, kabilang na ang Benguet, pati na rin ang Metro Manila, Zambales at Bataan area. So inaasahan nga natin na posibleng mas malakas yung pag-ulan sa may Ilocos Region, kung saan posible yung moderate to occasionally heavy rains, and then sa nalalabing bahagi ng nabanggit nga natin kanina ay posible light to moderate with at times heavy rains. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon area, fair weather conditions for tomorrow, pero may mga tsansa pa nga rin ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura bukas sa Metro Manila ay 25 to 32 degrees Celsius, ganon din naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa may Tugigaraw ay 26 to 32 degrees Celsius, 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Lawag. 18 to 22 degrees Celsius sa may Baguio at 23 to 31 degrees Celsius sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura naman sa may Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius, gayon din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon bukas, Visayas at Mindanao area, inasahan nga nating patuloy pa rin yung fair weather conditions na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura bukas sa may Iloilo at Cebu ay maglalarong mula 26 to 33 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius sa may Tacloban, Cagayan de Oro at sa may Zamboanga, at 25 to 34 degrees Celsius sa may Davao. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit na anong baybayin ng ating bansa. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, so inaasahan nga natin Metro Manila at Baguio City, Tuesday to Thursday, patuloy pa rin fair weather conditions na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So sa Metro Manila, pinakamataas sa temperatura ay 32 degrees Celsius, 17 to 23 degrees Celsius naman sa may Baguio. Kung may kita naman natin dito sa may Legazpi, Tuesday to Wednesday, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Pero pagdating ng Thursday sa may Legazpi, pati na rin sa may mga
nasa may eastern part ng southern Luzon, posible na ngang maging maulan dulot yan ng southwest monsoon o habagat. Agwat ng temperatura sa Legazpi ay 24 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas in the next 3 days, pati na rin sa mga pangunahing syudad, so inaasahan natin Tuesday to Wednesday, partly cloudy to cloudy skies condition pa rin nga tayo na may mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Then pagdating naman ng Thursday, dito na posibleng makaapekto yung southwest monsoon at magdala ng mga paulan sa may malaking bahagi ng Visayas area. Sa Metro Cebu, pinakamataas sa temperatura abot ng 33 degrees Celsius, 33 degrees Celsius din naman sa may Iloilo City at posibleng umabot ng 33 degrees Celsius ang maximum temperature sa may Tacloban. Para naman sa Mindanao area, pati na rin sa mga pangunahing syudad, halos parehong senaryo sa may Visayas area kung saan Tuesday and Wednesday, fair weather conditions with chances of localized thunderstorms. Pero pagdating naman ng Thursday, nandun na nga yung epekto ng habagat at posible na magdala ng mga paulan sa area sa mga pangunahing syudad ng Mindanao at sa malaking bahagi nga rin nito. Pinakamataas sa temperatura sa Metro Davao, posibleng umabot ng 34 degrees Celsius, 25 to 33 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 24 to 34 degrees Celsius sa may Zamboanga City. Muli, yung ating mga kasamahan sa Regional Services Division ay maglalabas ng mga rainfall advisory, thunderstorm advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Sa Klakahang, Maynila, ang araw ay lulubog ngayong 6:03 ng gabi at sisikat bukas ng 5:45 ng umaga. Huwag magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-follow at ilike ka aming X at Facebook account, DOST_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel, DOST-Pag-asa Weather Report. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin ang aming website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan naman po muna ang latest mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Veronica C. Torres, nag-ulat.